Magandang araw po para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga SSS pensioners and members. Meron po tayong pinakabagong update patungkol po sa renewal of salary loan. May pagbabago po tayong dapat na malaman. Ang mga importanteng mga announcement, ating alamin dito lang po sa video. So ipapakita ko po sa inyo ngayon ang explanation sa mga pagbabago. Nang sa gayon po ay meron kayong idea kung ano yung dapat na mga knowledge na inyo pong i-acquire. At para po hindi po kayo maging behind, ano man yung pwede nyong ma-apply kung kayo po ay mag-renew po ng inyong salary loan. Heto po, pakinggan. Loan natin. Allowed na po siya after 6 months from the date of loan approval. Pero, take note ha, kailangan po yung existing loan is not past due. So, ibig sabihin, binabayaran ha. Sabi ko nga po kanina, dapat actively paying pa rin po kayo. Ngayon, bukod po doon, yung last 3 monthly amortizations were paid within due date. So, hindi rin po malilate. Lalo na sa mga calling po sa mga employer rep dyan na huwag po kayong malilate sa pagbabayad. Kasi nako, isa rin po yung magiging dahilan no, para po hindi makapag-renew si member. Okay? So, ibig sabihin, kunwari, January ngayong ka maglo-loan. Ibig sabihin, titingnan namin yung October, November, December. Hindi ka ba late sa sa last 3 monthly amortization mo. Okay? And then, the balance of the existing loan shall be deducted from the proceeds of the new loan. And the good news ulit is, ang ibabawas na lang po ay salary loan. Dati po kasi 'di ba parang kapag may calamity loan ka, kapag nag-renew ka ng salary loan, ibabawas na yung calamity loan mo, hindi. Ngayon po hindi na. Kumbaga separate entity na sila, no? So kapag salary loan na ibabawas. Pag calamity loan lang. Okay? So hopefully clear po tayo. Ngayon, para mas maintindihan po to, may sample kami dito. Sample scenario, si borrower na si Juan de la Cruz. Ayan. So, yung loan date daw po niya ay January 15, 2026. Nag-renew po siya July 16, 2026. Ito, i-clarify ko lang to. Kasi 'di ba parang pag sinabi natin na after 6 months, ayan, kasi ito po yung requirement, must be after 6 months, loan is not past due, last 3 monthly amortization paid on time. Must be after 6 months, kung iisipin mo, ay, ibig sabihin, August pa, pwede, di ba? So, yun yung iniisip natin kadalasan eh. Dito makikita natin na even if one day lang, isipin niyo po, January 15, so, 6 months, July, umabot lang po ng isang araw, lumagpas lang ng isang araw, no? July 16, qualified na agad yan. Okay? So, yun po, even one day talagang may bilang po yan sa amin. So, kahit na isang araw lang, no, after 6 months ng loan date mo, pwede ka nang makapag-renew. Provided na up to date ka rin. No gap and late payments sa contributions and sa loans. So, dito po sa contributions, amount paid on time. So, dahil July nga po siya, magre-renew. So, April, May, June, yung titignan namin kung hindi po ba late payments. Okay? Pero, if in case na dito sa sample, no, makikita natin, pantay parehong 15, no? January 15, July 15, so equal to 6 months, X na agad siya dyan. With past due balance siya, ayan, so X ulit kasi dapat not past due. And then, pagdating dito sa payments po niya, yung April na late. So, pagdating ng May, in-include na yung penalty no, for April and then June. So, hindi po pwede. Hindi pa po pwede. So, ang mangyayari dyan siguro, kung hindi naman malilate, tapos hindi rin malilate ng July, mga August pa siya makakapag-renew. Ganon. Basta po make sure lang po na on time lagi. Okay? So, hopefully clear tayo ha kung ano yung difference, bakit yung isa qualified, yung isa na-reject. Ngayon, yung fully paid loan po may be renewed immediately provided the last 3 monthly amortizations were paid within the scheduled due date. Ayan, yung iba kasi parang, ay ma'am, nagkamali lang ako ng tawag doon, ng pindot.
tina-try ko lang naman yung bago natin 'no, yung bago nating application. So ngayon nag-go ko na nag-go 'no, tapos puwede bang ano, i-cancel yun, 'di po kasi naka-cancel. Ang gagawin mo, babayaran mo na, fully paid na, 'di ba? Pero make sure lang po na, yun nga po makaka-renewed ka lang immediately kung yung, 3 monthly amortizations were paid within the scheduled due dates. And then the proceeds of the new loan, dito po, must be any amount greater than or equal to basta hindi bababa ng ₱2,000 after deducting po ng kung may prior salary loan pa kayo balance. Then exemption to the rule lang is yung mga household employees po natin, at least ₱100 po sila. So ngayon, ready na ba kayo mag-apply? So ito po yung paano ba tayo mag-a-apply. So under loans, hopefully lahat po may My.SSS account na ha. Hanapin natin si salary loan, may drop-down menu kasi dyan. So salary, calamity, pension loan, loan penalty. No, alam ko ano nandiyan na rin sa emergency loan. So dito po, employed member at saka single employer to ha. Ang sample natin, if in case single employer. So dito po, sa simula ng proseso 'no, hinihikayat po yung miyembro na i-update muna yung contact details kasi dito ipapadala yung update sa kanilang loan application. Okay, then para sa may mga multiple employer naman, papapiliin naman po kayo. Sino po ba diyan 'no, para tama yung mapadalhan ng inyong loan application kasi kung sino yung pipiliin mo diyan, siya yung kailangang mag-certify, okay? Then pagkatapos pumili ng loanable amount, tapos po yung preferred disbursement account. So kanina nabanggit ko na kung ano lang yung mga disbursement accounts na pupuwede sa loan. Once again, hindi po puwede ang e-wallets, hindi po puwede ang mLuwilier, okay? So kapag okay na, maaari nang i-click yung next 'no, para ituloy yung application po natin. So that's for those employed member. For our individual member naman, don't get me wrong ha, baka kasi sabi nung iba, ma'am ibig sabihin pala kaya naming makapag-loan on our own, 'di ba, na ano, kapag po employed kayo, sa member My.SSS account pa rin naman siya, pero to be certified by your employer, okay? So ibig sabihin hindi magpu-push through yung inyong application kung hindi certify ng employer niyo. Pero for individual member, ibig namin sabihin sa individual, sila po yung self-employed, voluntary, non-working, OFW na walang bilateral labor agreement between their employer and SSS or separated members, no? So dito po, kayo mismo rin under your member My.SSS account yung pagfa-file pero direkta na, no? Doon po sa disbursement account ni member papasok po yan. Okay? So dito po loanable amount pipili po kayo. And syempre wala na po yung certification, 'di ba? Kasi nga po individual naman po siya. Ngayon hopefully familiar yung disclosure statement. So ito yung hinihingi ng ating mga employer rep kapag po kayo ay papasok pa lang sa company nila or nandun kayo pero nag-apply kayo under their employment, no, hihingan kayo nito kasi dito po makikita nila yung mga details na kailangan nila like yung SS number mo, tama ba sa record nila, no? Ano pa, yung loan type, loan date, yung tatlo po kasing yun, pag po nagkamali, erroneous SS number, loan type, loan date, yan po yung nagiging reason of nagpo-float, no, unposted yung mga loan payments natin kasi nagkamali, 'di ba, sa pagre-report. So kailangan yun. At syempre yung loan amortization para alam nila kung magkano yung dapat ibawas po sa inyo or ikaltas po sa inyo. Okay? So dito po, check natin. Ito na yung kasagutan sa mga nagtatanong na ma'am, balik natin sa tanong kanina. Sabi po ng employee, siya na lang daw po ang magbabayad on her or his behalf. Alam niyo po kasi, ang nangyayari po dyan,
minsan may mga nakakalusot 'no, nakakapag-generate sila ng kanilang PRN tapos binabayad nila. Pero on the long run kapag chineck na nila bakit hindi posted, magugulat sila ngayon 'no. And then anong i-a-advice ni SSS sa kanila, pumunta po kayo sa inyong employer, sila po dapat ang magre-report, magge-generate na sila po ang dapat magre-report ng mga payments po ninyo on your behalf. Kasi hindi po talaga yan mapo-post dahil nakalagay sa system namin employed member kayo. Okay? At nandito sa declaration and authorization, unang-una, binasa mo daw yung terms and conditions. Hindi ako naniniwala, joke lang. So, syempre sa terms and conditions, lalabas kasi yan, magpo-pop up yan, di ba? So, makikita nyo siya, maniniwala ako makikita mo siya. Pero, siguro mangilan-ngilan lang yung talagang binabasa, di ba? Pero hopefully gawin natin yun ha, kasi minsan yung mga questions natin nandun na pala, nasa terms and condition na pala, hindi lang natin napansin. So letter B, ito po ang sinasabi ko kanina pa. Inauthorize nyo yung current employer nyo as well as your future employer. So ibig sabihin kahit na hindi sa bago nyong employer ngayon, yung niloanen nyo, basta po pumasok kayo sa ibang kumpanya, kailangan po i-divulge nyo sa kanila no, na meron po akong salary loan. Okay? And let your employer deduct from your salary the required SSS monthly loan amortization and remit the same to the SSS. Okay? So, yan po meron pa yan sa I further, nandito I further authorize my employer as well as my future employer no to deduct from my final pay or separation package any unpaid loan obligations. So mamaya po uulit-ulitin ko rin po yan sa responsibilities. Okay? So yan lang po yung gusto kong i-reiterate. Talagang pinakita namin yan kasi yan po kadalasan yung katanungan no, ng member, even the employer representative kasi sila daw po yung napapagalitan ng member no, sila pa raw po yung kakasuhan. Kitang-kita naman, 'di ba? Na nandito po sa disclosure statement and terms and condition natin. Okay? Then dito po, if eligible, bago po ma-approve yung loan, ipapakita pong muli sa member ang net proceeds ng kanyang loan. Para aware ka, 'di ba, na teka lang, ganitong halaga lang ba talaga? Ibig sabihin, posted na ba talaga yung mga payments ko, no? Kasi kung hindi, cancel mo muna, check mo muna, no? Kung talaga na-post na. Kasi sayang naman, baka ma-overpayment ka pa, 'di ba? Pero if in case na agree na po kayo sa loan amount, tama naman po na post na lahat, tick nyo lang po yung I confirm the net amount of my salary loan and then tick yung confirm po natin para ma-enable po yan. At lahat ng pinag-usapan natin ngayon, makikita nyo po yan sa circular number 2025-004. Effective po to last June 16 pa. Sa mga nagtatanong last year, mga nagtatanong na kailan pa po sinabi na hiwalay na si salary loan at saka si calamity loan. Ayan. So last year pa po, effective June 16, 2025 pa. At para maging clear sa atin, no? Yung mga responsibilities. So, isa-isahin po natin yan. Okay? So, sa responsibilities of the member, unang-una po, an employed member shall attest that the certifying is their current employer. So, if you will notice po kanina sa application ng salary loan, di ba? Either multiple employer yan or isa lang, kailangan pipiliin mo, di ba, na siya yung current employer mo. Then, letter B, authorize their employer to deduct from their payroll the salary loan monthly amortization without fail or delay until such loan is fully paid. So, 24 months to pay yan. So, dapat po tuloy-tuloy. Then, allow their current employer to deduct the full balance of the salary loan from whatever compensation and benefits due to them in case of separation. Voluntary or involuntary man yan, nag-retire ka, nag-resign ka, tinanggal ka, lahat po yan. Kailangan po ibawas yung full balance ng salary loan. Nandito po yan sa terms and condition. Ngayon, kung mga individual members naman, such as self-employed, voluntary member, including non-working spouse or land-based OFW member,
kailangan po bayaran niyo pa rin po. Kunyari kung may natira pa rin, hindi sufficient enough, no, yung final pay mo doon po sa balance pa ng loan mo. Tapos ngayon, sasabihin sa'yo ng employer rep mo, o hanggang dito lang yung binawas ko, yung last month lang ang binawas ko, yun din lang na nireport ko, so may remaining pa, ikaw na bahala kung kapag ba pumasok ka sa ibang company, ipabawas mo yan, or kung hindi ka naman makahanap agad ng company, ituloy mo lang na yung pagbabayad. Okay? Kasi para hindi ka ma-penalize. Without fail or delay yan na at any SS branch office with tellering facility or SSS accredited collecting agents using a PRN. So third one, the member whether employed including kasambahay, household employees, or even yung mga individual members natin, self-employed, voluntary, including non-working spouse or OFW land-based po, shall attest no, that the payments posted to the loan that will be deducted from the new salary loan are complete. That is why kanina, pinakita ko sa inyo na may confirmation pa rin na makikita mo magkano yung malo-loan mo. Para malaman mo, maisip mo na ito na lang ba talaga yung balance? Ito na lang ba talaga yung natitira sa loan na pwede kong ma-loan? Kasi kung feeling nyo hindi pa posted lahat ng mga payments po ninyo, you may request first for the reconciliation of payment through any SSS branches or foreign office before proceeding with the salary loan application. Ayan. So, i-shout out ko na rin yung ating mga masisipag na mga taga-branches po dyan, lalo na yung mga account officers natin. No? Sila po talaga yung pwedeng-pwede nating lapitan kapag po ganyan yung mga problema po natin. Okay? So, dito po, update any change in their contact information by logging into their my.sss account. So, sabi ko nga po, hopefully ay lahat kayo nakaregister na. Kasi po lahat ng mga kailangan yung makita sa record nyo, kailangan yung gawin sa account nyo, doon nyo po pwede nang magawa halos 'di ba? Kaya po hopefully lahat po meron na yung mga nakikinig ngayon or my.sss application or by submitting a properly filled out member data change request form to the nearest SS branch office. Kasi kung meron na po talaga kayo nakalagay na contact information, po pwede pa no, sa ano natin, sa online. Pero if in case na never ka pa talaga nakapaglagay, never ka nakapag-update ng contact information mo, that's the time na kailangan talaga po ay magpunta na tayo sa nearest SSS branch or foreign office para po sa mga members natin na nasa abroad, no? Pwede rin po sa kanila. Make sure lang po na ma-fill out natin yung E4. Ito pong member data change request form is available also to our website po. Okay, www.sss.gov.ph. Then sabi dito, authorize the new employer. Ito naman yung may bago ka ng employer, di may natira nga. Ayan, may natira nga sa loan po ninyo, no? So ngayon, dahil pumasok ka na sa isang company, kailangan i-authorize mo yung employer mo to deduct from your salary. Actually, mas madali talaga sa member kasi ibibigay nyo lang naman sa kanila yung SOA, diba? Yung statement of account. Kung syempre, yung disclosure statement, nasa dati mong employer yun. Yung SOA naman, nasa membermy.sss account mo lang, i-print mo lang, i-screenshot mo, diba? Ibigay mo dun sa company na papasukan po ninyo. O yan lang po, 'di ba? Ang mas may gagawin talaga is the company representative kasi kailangan talagang ma-deduct po nila 'yon at ma-remit in due time. Okay? So lahat po yan including any interest or penalty for late remittance if any in case of employment or re-employment. So tapos na tayo sa responsibilities ni member. Punta naman po tayo sa responsibilities ni employer. Ayan. So si employer, syempre magla-login din sila. Meron pong employer my.sss account kailangan i-certify nila yung loan application ni employee at kung sinertify nila yon, kailangan ibig dun sabihin yung member na yon ay alam nila na employed sa kanila that time na naglo-loan siya. Then yung net take home pay, kasi 'di ba may mga company policies tayo.
Yung iba parang at least 40% daw ng kinikita dapat may maiiwan kahit na mag-loan siya kung saan-saan, 'di ba? May mga ganong company policy tayo. So, kayo ang nakakaalam kung i-a-approve or di-disapprove nyo. May karapatan sa employer. Okay? Kasi po, itong loan, sabi nga natin, pribilehiyo lamang po ito, ha? So, if in case na hindi pumasa, 'di ba? Dahil sabi ni employer, 1,000 na lang yung kinikita mo, ano pa bang ibabawas namin? Saan namin ibabawas pa, 'di ba? O kaya naman, aalis ka na sa amin, 'di parang pinayagan ka namin tapos babawiin din namin kasi sabi kapag umalis na, 'di ba, ikakaltas din. Ayun po yung fourth responsibilities, mamaya po 'yan. So third po, the employer shall be responsible for the collection through payroll deduction and remittance to the SSS of the amortization due on the employed member's salary loan. So once again, I just want to reiterate, it is the duty and responsibilities of the employer or their representative to deduct and remit on the behalf of our member. Okay? Kaya po kung napapansin niyo kapag po merong mga kaso 'no na hindi, delinquent si employer, 'di ba? Unang-una nade-delinquent si employer, 'di ba? Nata-tag siya as delinquent and then, kapag may nakakasuhan hindi naman si member, si employer, 'di ba? Kaya po talagang yung mga employer natin alam nila 'yan, yung duties and responsibilities nila kaya talagang kailangan po ay mapatupad, okay? At sabi ko nga po kanina, if separated na, voluntary or involuntary man po or siguro cease operation na kasi business, no? So wala na siyang magagawa pa, no? Talagang ano po, isasara na. So yung employer shall deduct the total loan balance from any compensation, final pay, kung ano pa po yung mga makukuha ng employee at kailangan i-remit niya in full to SSS. Ngayon, kanina nabanggit ko na rin naman po 'to, na if in case 'no, ayan, na may mga, member tayo na siguro kaka-loan pa lang tapos 'di natin masasabi 'no na voluntary man or involuntary na mase-separate sa company. So, paano 'yun ma'am? Hindi sufficient enough talaga yung kanyang back pay para po mabayaran yon. So, ang gagawin na lang po natin at least yung ano, yung last month man lang ng mga employers para po at least hindi rin kayo ano po natin, hindi po tayo ma-delinquent 'no, kung hanggang kailan lang si member 'no, hanggang dun lang yung ibawas natin. Then, i-report na po natin through contributions collection list. 'Di ba yung contributions collection list kasi natin ay nakalagay na po doon kung separated or terminated, no? Tapos, if you're familiar with the PRN natin, yung payment reference, yung RTPL rather, yung real-time processing of loan natin, di ba meron din po doon na area na nakalagay na remarks, tapos lalagay natin separated na, tapos kailan, yung date, no? Tapos anong reason, ganyan. So, pwede rin po yun bali dalawa ang gagawin natin yun sa contributions collection list at saka yun sa loan collection list din natin. Huwag natin kakalimutan po yun. Not later than the last day of the month, immediately following the month of separation. So, yung effective date of separation from the company, unpaid loan balance of the employed member if the compensation and benefits of the employed member are insufficient to fully repay their loan. Okay? Para po hands off din sa employer kasi sa side naman po niya na-report niya ng maayos no na talagang separated na si member sa kanya pero at least give us at least 3 billing cycle po yan kasi chine-check pa po talaga yan maigi sa system ayan yung sa loan collection yung sa loans po natin okay kasi pwedeng matanggal na agad siya doon sa record nyo no sa contributions pero sa loans po at least mga 3 billing cycle yan. Then, responsibilities din po ng employer na kapag may bagong pasok sa kanila,
i-require niya po yung new employee to secure from SSS an updated statement of account. So, no need naman na po for the employee, for the member to visit the nearest SSS branch. Kung meron naman po silang member.my.sss account, pwede po nilang magawa yun. Okay? Nasanay maliwanag po sa inyo pong pandinig ang eksplanasyon patungkol po sa renewal of sarili loan ng mga changes. And I hope it gives you the ease on processing of the renewal kasi yung iba nagtatanong sa akin kung ano ito, paano ito. So, yun po, pinapakita ko po yung explanation. Nang sa ganyan po ay will deserve po ang mga good information na para po sa inyo. And I hope nakatulong ako sa inyo ngayong araw na masagot po ang inyong mga tanungan sa inyong isipan. See you again next time sa aking vlog. Bye-bye!